Kumustahin naman natin ang lagay ng ating mga kababayan sa Davao de Oro dahil sa mga pagbaha. Makakausap po natin si Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora. Magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng tagapakinig. Good afternoon. Ma'am, una po sa lahat, kamusta na po ang panahon ngayon dyan sa Davao de Oro? Patuloy pa rin po ba ang malalakas na pag-ulan, landslides at pagbaha? As of yesterday, medyo okay na ang ating weather hanggang ngayon. Kaya lang medyo may pag-asa forecast kasi tayo na baka magbabalik yung ulan bukas. So yun yung inaabangan natin. Pero as to the floods, nag-subside naman na ang mga areas, although naglilinis pa halos lahat yung mga agricultural area natin ay lubog pa rin sa putik. So, hindi pa natin masasabing fully recovered na yung mga areas. Ma'am, sa kasalukuyan, ilan na po ba ang bilang ng mga casualties ang naitala sa inyo pong nasasakupan? At may ongoing pa rin po ba tayong rescue or retrieval operations? Based on the PDRRMO report para sa buong probinsya, umabot ng mga 10 na death case incidents. Meron ding missing pa. As of ngayon, we do not have the exact data kung retrieve na ba yung ibang hinahanap pa na missing persons. Okay. Base po sa datos, ma'am, ilan na po ang mga bilang ng mga residente o pamilya ang apektado ngayon ng masamang panahon dyan po sa Davao de Oro? At kamusta po ang sitwasyon ng mga kababayan nating inilikas dyan sa Davao de Oro, ma'am? Ma'am, based on the PDRRMO report, as of yesterday, umabot na sa mga 28,404 families ang affected, no? And around 106,582 persons. Ito yung masasabi nating directly affected kasi nga nabahaan, nag-evacuate, nagka-apekto sa landslide. Hindi pa natin dito nabilang, ma'am, yung indirectly affected families and individuals dahil nawala ng livelihood, dahil nawala ng opportunity na maka-access ng pagkain, kasi nga sarado yung barangay, hindi accessible, saka hindi accessible yung ibang parts din ng probinsya. Ano naman po sa kasalukuyan ang natatanggap na assistance ng ating mga kababayan na sinalanta nitong sama ng panahon? At sapat naman po ba ang inyong mga relief sa ngayon? Ang immediate na response ng ating gobyerno, of course, ay yung mga DSWD food packs. DSWD has been very supportive pagdating sa food packs. May mga food packs namang doon, pero ang problem natin is hindi ito sapat kasi nga ang unang basis natin doon sa pagbigay ng food packs are only those who are directly affected. Pero marami tayong indirectly affected na kababayan na kailangan din ng food packs. Isang factor natin sa kakulangan din ng food packs, while of course the SWD nandyan to support the food packs, humingi rin tayo ng tulong sa House of Representatives through kay Speaker Mark na naging big brother namin sa panahong ito na napadalhan din kami ng mga food packs. Pero ang general problem namin ngayon is may isang national highway na hindi sinarado simula kanina dahil nga hindi na advisable na kadaanan. So nagkaroon ngayon ng alternate route, which is a provincial road na hindi naman pwedeng dumaan yung mga heavy trucks, no? So yun ang medyo challenge ngayon ng probinsya kasi may mga munisipyo na bumili ng sariling food packs gamit ang kanilang resources, pero hindi naman makabiyahe yung mga suppliers for the delivery of food packs. Ma'am, may datos na po ba kayo hinggil sa infrastructure damages? At ano po ulit yung mga kalsada at tulay, yung mga hindi pa po madaanan as of now? At ano po ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan sa mga ito matapos po ang pagbaha at landslides?
As of now, the PDRRMO headed ng provincial government ay still consolidating, no. Base naman sa distrito ko on my own capacity, I am also consolidating yung mga datos natin sa 5 munisipyo na nasasakupan ko, and majority sa mga damages na nakita natin are provincial, municipal roads na at mga tulay and flood control projects na nasira na naka-contribute dun sa laki ng baha na naranasan namin. Sa ngayon po, ano-ano po yung mga lugar na sa inyong nasasakupan ang nasa ilalim na ng state of calamity? Ma'am, ang buong probinsya ay nakapag-declare ng state of calamity. Meaning, yung probinsya ng Davao de Oro may 11 municipalities. So yung 11 municipalities are technically on a state of calamity. So sa nasasakupan ko sa unang distrito, may 5 munisipyo ako, in which yung 5 munisipyo na yon ang hardly hit, no, ng ating pag-ulan. Kasi nga, itong nangyari last week is the second round ng ating calamity na experience. Kasi the other week, nagkaroon tayo nung shear line effect, no? Yung dahil sa shear line, nagkaroon ng maraming baha at maraming ulan. So, kaya yung sa second round, medyo mas grabe yung effect na experience natin. Okay, mensahe o paalala nyo na lang po sa inyong mga nasasakupan dyan po sa Davao de Oro. Yes, ma'am. Mensahe ko sa mga mensahe ko is nagpapasalamat tayo sa national government through sa DSWD. Siyempre, alam natin na ito ay ginagawa ng DSWD sa pamamagitan ng utos ng ating Presidente Bongbong Marcos sa pagtugon sa immediate na pangangailangan ng ating mga flood victims. And of course, papasalamat din tayo sa Office of the Vice President na nagpadala din ng tulong, Office of Speaker Martin Romualdez na nagpadala din ng tulong, at mga kasamahan ko sa Kongreso. Maraming salamat sa pagbigay ng financial and moral support. But of course, malaki pa yung kakailanganin namin, especially on the rehabilitation stage ng aming mga kababayan. Ang food packs kasi ay immediate relief lang, but mas malaki ang pangangailangan namin for the agricultural and infrastructure rehabilitation. So, ang mensahe ko sa aming mga kababayan is manatili lang tayong magtiwala sa gobyerno at may mga tulong na makakarating sa ating mga kanya-kanyang bayan, at sa pagsusumikapan ko rin na makahanap din tayo ng mga dagdag na tulong mula sa national government. So sa mga nagtatanong kung okay na ba kami sa Davao de Oro, ang sagot ko ay hindi pa. Bumabangon pa kami mula sa 2 sunod-sunod na pagbaha. Ang aming dasal po ay nasa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras. Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora. Maraming salamat sa opportunity.